Hinamak na manugang. Kabanata 129. Dahil may ilang bagay na dapat asikasuhin si Sung Yuluo sa pamilya nitong ilang araw, bumalik siya sa Jing City upang iulat ang kanyang tungkulin. Sa sandaling ito, magalang niyang ibinaba ang kanyang telepono at agad na tumawag kay Wan Hao. Wang, may iniutos sa iyo si Young Master. Si President Wang ng Wan Hao Company, na may magandang reputasyon sa labas ng mundo. Siya ngayon ay tinawag ni Sung Yuluo bilang Wang. Higit pa rito, natural ang kanyang pangalan. Comfortable si Wang Lizu sa sana. Nang makita niyang si Sung Yuluo ang tumatawag, dali-dali niyang itinulak ang babaeng masahista at magalang na yumuko. Director Sung, anong utos ni Young Master Dixon? Pinaliit ng Chencheng Company ang third Young Master. Mabilis na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Wan Hao at Chencheng Company. Saglit na nagulat si Wang Lizu, pagkatapos ay agad niyang sinabi, ano? Kaliit lang ang sukat ng karumal-dumal na kumpanyang ito, at nangangahas pa rin itong pukawin ang Young Master. Talagang matapang si Mei Ping. Tuturuan ko siya kung paano maging isang tao ngayon. Tumango si Sung Yuluo bilang kasiyahan, ibinaba ang telepono, at gumawa pa ng ilang tawag. Sa Jinling City, mabilis ding kinuha ni Wang Lizu ang kanyang telepono at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga tao sa circle. Natatakot siyang makalimutan siya ni Alex Dixon. Hindi naging madali para sa kanya na magkaroon ng pagkakataong purihin si Alex Dixon. Kailangan niyang gawin ito ng maganda. Li, nagtatrabaho ka ba sa Chencheng Company? Kailangan mong makipagtulungan sa Wan Hao. Ang kondisyon ay kanselahin ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa Chencheng Company. Zhao, may project ka ba na pinirmahan mo sa Chencheng Company? Halika sa Wan Hao bukas. Doble ang halaga. Si Wang Lizu ay naupo ng buong kabayanihan, na gumagawa ng tawag sa telepono sa isang dominanteng paraan. Siya ay kumilos tulad ng isang malaking pagbaril sa mundo ng negosyo na nagturo sa kanyang nakababatang kapatid. Sa harap ni Alex Dixon, isa lang siyang langgam, at sa harap ni Sung Yuluo, isa siyang sarat. Ngunit sa mundo ng negosyo ng Jinling City, isa siyang malaking shot. Ang mga taong nakilala ni Sung Yuluo ay pawang mga mas mataas na antas. Para naman sa malalaki at maliliit na kumpanya sa Jinling City, ibinigay niya ang lahat kay Wang Lizu. Sa Fragrance World Hotel, lumabas ng pinto si Mei Ping. Nakaramdam pa rin ng matinding sakit ang nasusunog niyang mukha. Nakita niya si Alex Dixon na nakaupo sa gilid ng kalsada. Sinaman niya ng tingin si Alex Dixon, saka tumalikod. Sinundan siya ni Jane Lewes na may malamig na ekspresyon at hindi man lang tumingin kay Mei Ping. Kung hindi siya natatakot na si Mei Ping ay magdulot ng gulo para kay Alex Dixon, galit na galit siya at sinampal ang mukha ni Mei Ping. Ayos lang yan. Maliit na sugat lang. Nagkunwari si Mei Ping na magnanimous. For your sake, I forgive Alex Dixon. I'll treat you to dinner tomorrow night and talk about the investment. Sa ibabaw, kumilos siya na parang walang nangyari. Ito ay para lamang mapasaya si Jane Lewes, ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy pa rin sa galit. Kung hindi dahil sa paghingi ng tawad ni Jane Lewes ngayon pa lang, itinapon na niya agad si Alex Dixon sa hagdan. Gayunpaman, hindi binalak ni Mei Ping na pabayaan si Alex Dixon ng basta-basta. Kapag nakuha na niya si Jane Lewes bukas, hahanap siya ng makakapiling sa mga kamay ni Alex Dixon. Gayunpaman, marami siyang pera at hindi siya natatakot. Kahit na matalo niya si Alex Dixon hanggang mamatay, maaari pa rin siyang gumastos ng pera upang makahanap ng magbabayad para dito. Lumapit si Alex Dixon at sinabing, asawa, uwi na tayo. Tumingin sa kanya si Jane Lewes, tumalikod at sinabi kay Mei Ping, CEO Mei, may gagawin ako bukas ng gabi kaya hindi ako sasama. Natigilan si Mei Ping, paano ang susunod na araw? Pinigilan ni Jane Lewes ang kanyang pagkasuklam at malamig na sinabi, CEO Mei, hindi ko isasaalang-alang ang pamumuhunan. Hindi na natin kailangang makipag-ugnayan sa isa't isa sa hinaharap. Ayaw muna mamuhunan sakin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mei Ping. Kung gayon hindi na siya magkakaroon ng paraan para makipagtalik kay Jane Lewes. Nagmamadali siyang tumawa ng mahina at sinabing, Jane, actually I can invest. Basta sumama ka bukas ng gabi. Habang nagsasalita siya,
inabot ni Mei Ping at hinayla ang braso ni Jane Lewis. Nakaramdam ng pagkahilo si Jane Lewis at mapanlinlang na sinampal siya. Napahawak si Mei Ping sa kanyang mukha at natulala. Tapos galit na sumigaw, "You dare to hit me." Matagal nang ayaw ni Jane Lewis kay Mei Ping. Ngayon pa lang, subconsciously na niya itong sinampal. Nagpanik siya sa loob ng 2 segundo, ngunit mabilis na kumalma at sinabing, "Mei Ping, ikaw ang unang hindi gumalang sa akin. Respeto. Di ba gusto mo ng pera? Di ba lumabas ka para maging prostitute?" Nagalit at nagalit si Mei Ping, kaya ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. "Don't think I don't know. Lewis family kicked you out of the house. Do you think that you are the young lady of the Lewis family? Let me tell you the truth. I can easily take your life in Jinling City. Kapag dumating ang oras, kailangan mong lumuhad at gumapang sa aking kama." Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay nanginginig siya at mariing sinabi, "Mei Ping, walang hiya ka talaga. I have power and influence. So what if I am shameless?" Walang hiyang sabi ni Mei Ping. Tumayo si Alex Dixon at sinabi kay Mei Ping, "Mababang karote ka na, kaya hindi mo dapat sabihin ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng lakas at kapangyarihan." "Ano ang sinabi mo?" Natigilan si Mei Ping at hindi man lang nag-react. Sisigaw na sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Ayaw sumagot ni Mei Ping, ngunit patuloy na nagri-ring ang kanyang telepono. Mabangis na itinuro ni Mei Ping si Alex Dixon at naiinip na kinuha ang telepono. "Hello? Anong problema? CEO Mei, grabe." Biglang binawi ng shareholder na orihinal na gustong mag-invest sa kumpanya na 50 milyon investment. "Ano? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mei Ping, tatawagan ko kaagad ang Jing City." "Sandali lang. Hindi lang Jing City ang nag-withdraw ng kanilang investment, kundi ang Wanhao Company, na matagal nang nagtatrabaho sa aming kumpanya, ay biglang kinansela ang lahat ng kooperasyon. Bukod doon, sina Director Zhao, Director Li, Director Sung at ang iba pa kinansela ang kanilang mga kontrata." Hinawakan ni Mei Ping ang telepono at sa sobrang gulat ay hindi siya makapagsalita. Gayunpaman, nagpatuloy ang boses sa telepono. Sa kasalukuyan, 4 na kumpanya ang tumawag at humiling sa Chencheng Company na nagbabayad para sa pinsala sa kontrata. Tumawag si Chief Zhang mula sa Haotian Financial Division. Gusto niyang bawiin ang 15 milyong utang at kailangan niyang ilipat ang mga utang sa susunod na araw. Kung siya ay may legal na pamamaraan. Gustong kolektahin ng Guangsheng Bank ang utang. Gusto nilang bayaran natin ang utang bago magtanghali bukas. Kung hindi, isusubasta niya ang mga asset ng kumpanya. Puno ng pawis ang noo ni Mei Ping, at ang kanyang mukha ay ganap na mapatla. Ang kanyang kamiseta ay basang-basa sa malamig na pawis. Nabaliw ba ang mundo o binabangungot siya? Bakit biglang dumating ang malas niya? Para bang napag-usapan nila ito? Ano sa lupa ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Pawis na pawis si Mei Ping. Hindi man lang siya makatayo ng tuwid. Wala siyang choice kundi kumapit sa dingding gamit ang kanyang mga kamay. Hindi alam ni Jane Lewis kung sino ang kanyang kausap, ngunit nang makita niyang sinasagot talaga ni Mei Ping ang isang tawag sa telepono, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, na para bang magkakaroon siya ng emergency. Kinabahan din siya. "Alex, biglang nagkaroon ng emergency si Mei Ping." Nakangiting sabi ni Alex Dixon na hindi ngiti, siguro. Baka may hysterical na sakit siya. Hindi niya maalala kung ano yon. Maririnig mula sa telepono ang gulat na sigaw at reklamo ng sekretarya, ngunit hindi ito marinig ng malinaw ni Mei Ping. Laking gulat niya ng mga sandaling iyon. Napuno ang isip niya sa mga sinabi ni Alex Dixon kanina lang. Na mabangkarote siya. Puno ng malamig na pawis ang katawan ni Mei Ping. Inangat niya ang ulo sa takot at tinitigan si Alex Dixon. Hindi kaya hinulaan niya ito. Malugi na talaga siya. Si Mei Ping ay bumagsak sa dingding, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Malamig na tiningnan siya ni Alex Dixon at sinabi kay Jane Lewis, "Let's go." Hindi alam ni Jane Lewis kung ano ang nangyari kay Mei Ping, ngunit ayaw niyang tumingin sa kanya. Tumalikod siya at umalis. Sa sandaling ito, biglang nagising si Mei Ping at tumangala kay Alex Dixon. Bigla siyang gumapang at ibinagsak ang sarili sa likod ni Alex Dixon.
Saktong papasok na si Alex Dixon sa sasakyan, biglang sumugod si Mei Ping at tinitigan siya ng mabangis na tingin sa mga mata. Kabanata 130. Dahil sa nakakalokong tingin ni Mei Ping, kinabahan si Jane Lewes. Hindi niya namamalayan na umatras ng isang hakbang mula kay Alex Dixon. Marami ng tao ang nakapaligid sa kanila. Maging ang mga customer at waiter ng restaurant ay lumabas para manood ng palabas. May nakakilala kay Mei Ping. Agad naman silang tumawag. Isa siya sa 5 mahusay na construction company sa Jinling City, ang CEO Mei. Tumingin si Alex Dixon kay Mei Ping at sinabing walang ekspresyon ang mukha. Get loose. Diretso ang tono niya, parang pinapagalitan siya ng aso. Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa nang may pagkadismaya. Ang binatang ito ay nakadamit na parang dumaraan, talagang nangangahas na sabihin kay CEO Mei na sumigaw sa harap ng lahat. Ayaw na niyang manatili sa Jinling City, di ba? Gayunpaman. Sa ilalim ng tingin ng lahat, biglang lumuhad si Mei Ping sa harap ni Alex Dixon at malungkot na sinabi, Mr. Dixon, nagkamali ako. Nakikiusap ako, hayaan mo akong mabuhay. Natahimik ang paligid. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Si Mei Ping, ang sikat na arkitekto ng Jinling City, ay nakaluhod sa harap ng isang dumaraan. Maging si Jane Lewes ay natigilan. Hindi niya inaasahan na lumuhad si Mei Ping sa harap ni Alex Dixon. Mr. Dixon, I deserve to die. Dapat wala na akong ideya tungkol kay Jane Lewes. Nagkamali ako. Nagsisi ako. Hindi ko na uulitin sa darating. Sinampal ng malakas ni Mei Ping ang sarili habang nagsasalita. Ito ay isang malinaw at malakas na sampal. Walang ekspresyon si Alex Dixon. Tiningnan niya ang 12 ng mga sampal na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, CEO Mei, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mr. Dixon, pakibawi ang order. Kapag nalugi ang Chencheng Company, hindi ako magkakaroon ng kahit isang sentimo, magkakaroon din ako ng daan-daang milyong yuan na utang. Hindi ko na mababawasan ang aking mga utang sa aking kabilang buhay. Lumuhad si Mei Ping sa lupa at nagmakaawa. Wala siyang ugali ng isang matagumpay na tao tulad ng dati. Ang lahat ng ito ay masyadong biglaan at masyadong nagkataon. Sinabi lang ni Alex Dixon na siya ay mabangkarote, ngunit ang Chencheng Company ay sunod-sunod na sinalubong ng malas. Siguradong malugi sila bukas. Ang lahat ng ito ay tila nagkataon lamang, ngunit paano ito magiging isang pagkakataon? Malabo na naramdaman ni Mei Ping ang nangyari ay may kinalaman kay Alex Dixon, kaya hindi niya pinansin ang kanyang mukha at lumuhad sa harap ng lahat. Hindi alam ni Jane Lewes ang nilalaman ng telepono at hindi naiwasang mabigla, Mei Ping, hindi ba maayos ang iyong kumpanya? At saka, ano ang kinalaman ng iyong pagkabangkarote kay Alex Dixon? Lumuhad si Mei Ping sa lupa at sinabing, yan, na-offend kita ngayon lang. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kanina lang tumawag ang kumpanya para sabihin na tinapos na ng kliyente ang kontrata, na i-withdraw ang investment at ang bangko. Nabaon sa utang. Tapos na ako. Please say a few good words in front of Mr. Dixon. Kung hindi, hindi na talaga ako mabubuhay. Saglit na natigilan si Jane Lewes at sinabing, I think you are mistaken. Dati nagtatrabaho si Alex Dixon sa Lewes Company, pero ngayon wala siyang trabaho. Wala siyang ganyan karaming power. Mahinang sinabi rin ni Alex Dixon, Mei Ping, lahat ng bagay sa mundong ito ay may karma. Walang silbi ang pagmamakaawa mo sa akin. Dapat mong pag-isipan ang iyong sarili. Pagkasabi nun ay umupo na siya sa kotse. Tumingin si Jane Lewes kay Mei Ping na parabang nakatingin sa isang baliw. Tiningnan niya ng masama si Mei Ping at sumakay na rin sa kotse. Pagkaalis ng sasakyan, nakaluhod pa rin si Mei Ping sa gilid ng kalsada. Parami ng parami ang mga tao sa paligid niya. Lahat sila ay napatingin sa kanya na nagtataka at patuloy na nagbubulungan sa isa't isa. Gayunpaman, wala nang pakialam si Mei Ping tungkol dito. Mula bukas, siya ay magiging pulubi sa lansangan mula sa isang matagumpay na tao na mataas at makapangyarihan. Hindi man lang siya may kumpara sa isang pulubi.
Hindi lang siya walang pera, ngunit kailangan din niyang magbayad ng ilang daang milyon bilang kabayaran para sa paglabag sa kontrata. Nagriring pa rin ang phone niya, at maririnig ang gulat na boses ng assistant niya. Tumawag ang loan company, na ang interes ay tataas ng 1 puntos. Kokolektahin nila ang utang bukas, at kapag hindi mo ito binayaran, puputulan nila ang iyong kanang kamay. CEO May, tumawag ang may-ari ng opisinang inuupahan namin at sinabing 2 beses na tataas ang upa. Kapag hindi ka nagbabayad, sasabihin nilang umalis ka bago bukas. CEO May. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni May Ping sa lupa. Lumuhad siya sa lupa na may mapurol na ekspresyon. Biglang napaungol si May Ping. Diyos ko, sino ang nasaktan ko? Galit na galit niyang pinalo ang lupa gamit ang kanyang mga kamay, at kasabay nito, ginamit niya ang kanyang ulo sa pagyuko sa lupa, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga kautaw. Hindi nakayanan ni May Ping ang matinding suntok, at gumuho ang kanyang isip. Bumubula siya sa bibig, at inikat ang kanyang mga mata habang siya ay nahimatay. Si Alex Dixon ay nagmamaneho ng kotse na may kalmadong ekspresyon. Habang pinag-iisipan ito ni Jane Lewis, mas naramdaman niyang may mali. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ang ginawa mo kay May Ping? Bakit takot na takot siya sa iyo? Nothing much. I have been waiting for you outside. Ano pa bang magagawa ko? Casual na sabi ni Alex Dixon. Naisip ito ni Jane Lewis at pinawi ang maraming pagdududa. Nakaupo nga siya sa may pintuan at hindi pumunta kung saan-saan. Marahil ay nasaktan ng CEO May ang kanilang mayaman at makapangyarihang tao, ngunit sinisi niya si Alex Dixon para dito. Nagalit si Jane Lewis at napag-alitan sa mahinang boses. Walang hiya talaga si May Ping. He deserves it. Umiti si Alex Dixon nang hindi kumukurap. Sa katunayan, karapat-dapat ito ni May Ping. Pinukaw niya siya, at ang pagkabangkarote ang pinakamagandang resulta. Ayon sa plano ni Sung Yulua, hahanapin niya ang isang assassin para patayin si May Ping, ngunit ayaw ni Alex Dixon na makaakit ng atensyon, kaya gusto lang niyang gawing bangkarote si May Ping. Medyo nalungkot si Jane Lewis na hindi siya nakakuha ng puhunan. Nang makarating sa sasakyan sa bahay, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Kinuha ni Jane Lewis ang telepono. Bago pa niya marinig ang ilang salita, biglang nagningning ang mga mata niya. Anong meron? Umiti si Alex Dixon. Tuwang-tuwa si Jane Lewis. Nag-gesture siya ng huwag magsalita. After she finished the call, she excitedly said to Alex Dixon, "Guess who called me?" Sino ta? Nabalitaan ni Director Lee, ang #1 construction company sa Jinling City, from somewhere na gusto kong magbukas ng studio. Talagang sinabi niya na gusto niyang mag-invest sa construction company ko. Tuwang-tuwa si Jane Lewis na nagliwanag ang kanyang mga mata at namula ang kanyang magandang mukha. Umiti si Alex Dixon at nagkunwaring hindi alam. Actually, kanya ang investment ni Director Lee. Upang maiwasang maghinala si Jane Lewis sa kanya, hiniling niya kay Sung Loyo na maghanap ng kumpanya at gamitin ang kanyang pera para mamuhunan. Orihinal na binalak ni Alex Dixon na maghanap ng isang random na maliit na kumpanya, ngunit hindi niya inaasahan na tatawagan ni Sung Yulua ang itinuturing na construction company sa Jinling City. Gayunpaman, hindi ito isang malaking pakikitungo. Ang kumpanya ni Director Lee ay orihinal na namuhunan ng Dixon family, kaya maaari itong ituloy sa bahagi ng negosyo ng kanyang pamilya. Tuwang-tuwa si Jane Lewis. Niyakap niya ang braso ni Alex Dixon at patuloy na nagsasalita tungkol sa puhunan. Walang ipinakitang pagbabago si Alex Dixon sa kanyang ekspresyon. Napakaganda ng mood niya. Ang paggastos ng kaunting pera para mapasaya ang kanyang asawa ay isang magandang pakiramdam. Noong una, gusto niyang mag-invest pa, pero natakot siya na kapag sobra ang pera, maghinala si Jane Lewis, kaya pansamantalang nag-invest muna siya ng 10 milyon. Hindi mahalaga kahit na ang kanyang asawa ay nawala ang lahat ng pera. Pag-uwi nila, hindi pa nakaka-recover si Jane Lewis sa kanyang excitement. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa bahay, tumigil ang nasa sabik na kapaligiran. Pinagsalikop ni Albert Lewis ang kanyang mga kamay at lumakad pasulong na may awkward na ekspresyon.
Tumingin siya sa kanilang dalawa at sinabing, Alex, gusto mo ng mama na bumalik kayong dalawa sa trabaho bukas. Ano? Natigilan si Jane Lewes. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sinabing, hindi ba gumuhit ako ng malinaw na linya sa Lewes family? Si Albert Lewes ay mukhang nahihiya at nahihiyang sinabi, ang iyong ina ay pumunta upang hanapin si Old Lady Lewes. Siya ay buong pusong pinagsama sa Lewes family, kaya. Kabanata 131. Bago pa matapos ni Albert Lewes ang kanyang mga salita, galit na sinabi ni Jane Lewes kay Helena, Nay, binubuli ng mga taga-Lewes family ang tatay ko at gustong kunin ang mansyon ni Alex. Anong karapatan nila para hilingin na bumalik tayo? Malungkot na sinabi ni Helena, kahit ano pa, may dugo ka pa rin sa dugo ng Lewes family. Humingi na ng tawad sa akin ang matandang ginang, na sinabing magulo ang ulo at galit na galit. Isa pa, si Mark Lewes ay pinarusahan na rin. Pamilya tayo, bakit magkakaroon ng sama ng loob sa pagitan natin? Hindi na ako pamilya sa mga taga-Lewes family. Galit na sabi ni Jane Lewes, hindi na ako babalik sa kumpanya para magtrabaho. Anong pinagsasabi mo? Hindi na sisiyahang sinabi ni Helena, na pagtanto na ng lola mo ang kanyang pagkakamali. Siya ang iyong nakatatanda. Gusto mo bang humingi ng tawad sa iyo? Upang ipakita ang kanyang sinseridad, binigyan pa ako ng lola mo ng isang gintong kwintas at 2 jade bracelet sa unang pagkakataon. Ma, hindi mo ba masasabi na gusto mo ang mga alahas na binigay ni lola? Galit na natapos na magsalita si Jane Lewes at hindi na pinansin si Helena. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kwarto. Mabilis din siyang sinundan ni Alex Dixon. Galit na sabi ni Helena sa sala, tingnan mo ang anak mo. Sa hindi pagkakataon, hindi siya pinansin ni Albert Lewes at tumalikod na para umalis. Sa kwarto, galit pa rin si Jane Lewes at nagsumbong kay Alex Dixon. Hindi ko talaga akalain na gagamit ng alahas ang pamilya Lewes para lukuhin ang nanay ko. Hindi ba dahil alam nilang sakam ang nanay ko? Ang tanga talaga ng nanay ko. Kung bibigyan siya ng ilang alahas ng pamilya Lewes at sabihan ng ilang magagandang salita, malilito siya. Bagamat hindi masaya si Alex Dixon sa kanyang puso, wala siyang masasabing masama tungkol sa kanyang biyenan. Maipapayo lang niya, nang maputol ang relasyon namin sa Lewes family, wala siyang rito, kaya hindi niya alam ang kasuklam-suklam na paraan ng pamilya Lewes. Sinabi ni Jane Lewes, ang aking ina ay nagpilit na bumalik ako sa trabaho. Ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Alex Dixon, susuportahan ko ang anumang desisyon na gagawin mo. Umiti si Jane Lewes at sinabing, kung gusto kitang hiwalayan, susuportahan mo rin ba ako? Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at seryosong sinabi, Jane, ikaw at ako ay hindi nagkaroon ng maraming magagandang araw pagkatapos ng kasal. Kung gusto mo akong hiwalayan, papayag ako. Seryoso ang mukha ni Alex Dixon at hindi tumawa si Jane Lewes. Sinundot niya ito gamit ang kanyang daliri at sinabing, nagbibiro ako sa iyo. Hindi kita hihiwalayan, kung gusto kitang hiwalayan, matagal na kitang hiniwalayan. Sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataong hawakan ang kanyang kamay at nakangiting nagtanong, dahil ayaw mo akong hiwalayan, bakit mo ako hinayaang matulog sa sahig? Naalala ni Jane Lewes na si Alex Dixon ay nakahiga sa kama at hinawakan ang kanyang kamay sa buong gabi. Biglang nag-init ang maganda niyang mukha at galit niyang sinabi, ginawa mo akong hindi makatulog ng maayos na magdamag. Huwag mong isipin na matulog sa kama. Don't tell me all this time wala kang tulog. Natigilan si Alex Dixon. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Jane Lewes at inisip na nakatulog na ito. Hindi niya inaasahan na hindi siya nakatulog. Natigilan si Jane Lewes at biglang napagtanto na mali pala ang sinabi niya. Dali-dali niyang kinuha ang handbag at naglakad papunta sa pinto. Habang naglalakad siya, sinabi niya, may appointment ako kay Director Lee para pag-usapan ang tungkol sa investment. Hindi ko na sasabihin sa iyo. Umiti si Alex Dixon at sumunod sa kanyang likuran para magmaneho. Nagmumura pa si Helena sa sala. Si Albert Lewes ay natakot sa kanyang asawa at tuluyang nalanta. Napag-alitan siya kaya hindi niya maiangat ang ulo. Upang maiwasang magdulot ng kaguluhan si Helena sa bahay,
walang pagpipilian si Albert Lewis kundi ang tuyong payuhan ang kanyang anak at manugang na makinig sa kanya. Nagalit si Jane Lewis sa kanyang puso. Nagalit siya na si Helena ay sakam sa pera at galit din na mahina si Albert Lewis. Ngunit alang-alang sa ikabubuti ng pamilya at sa lahat ng bagay, sa panlabas lang na pagkasunduan ni Jane Lewis na pansamantalang bumalik sa kumpanya para magtrabaho, ngunit sa kanyang puso, napagdesisyonan na hindi na siya magtatrabaho sa Lewis family, tulad ng dati. Araw-araw siyang pumupunta sa kumpanya at mananatili sa bahaging araw bago umalis. Pagkalabas nila ng bahay, pinapunta ni Alex Dixon si Jane Lewis sa tea house sa tabi ng ilog at hinintay siya sa ibaba. Gayunpaman, si Lee Jun ay isang taong pamilyar sa kanya at hindi magkakaroon ng anumang aksidente, kaya hindi siya nag-aalala. Sinamantala ni Alex Dixon ang oras nang malaya siyang bumaba ng kotse at maglakad sa Binhai Road para maehersisyo ang kanyang mga kalamnan at buto. May isang grupo ng mga tao sa tabi ng ilog sa hindi kalayuan, at mukhang balisa sila. Lumapit si Alex Dixon at nakita niyang may nakahandusay na bata na 3 o 4 na taong gulang. Basang-basa ang buong katawan niya. Mapatla ang mukha ng bata, ngunit bilog ang tiyan. Mariing nakapikit ang mga mata niya, parang huminto sa paghinga. Sa tabi ng bata, isang medyo may edad na babae ang nakaupo sa lupa, umiiyak ng malakas. Nag-uusap ang mga tao sa paligid nila. Nakakaawa siya, ang kaisa-isang anak niya ay nalunod ng ganoon. Na-car accident ang asawa ng babaeng ito last year. This year, nalunod na naman ang anak niya. Mahirap talaga ang buhay niya. Nang ang kanyang anak na lalaki ay sumalok mula sa ilog, siya ay patay na. Mula sa mga talakayan ng mga nakapaligid na tao, masasabi ni Alex Dixon na ito ay isang aksidenteng pagkalunod. Nilalaro ng babaeng ito ang kanyang anak sa tabi ng ilog, ngunit aksidenteng nahulog ang bata sa ilog. Agad namang tumalon sa tubig ang 2 binatilyong marunong lumangoy para iligtas ang bata, ngunit dahil sa sobrang tagal ng pagkalunod ng bata, hindi na gumalaw ang bata nang sumandok sa ilog. Sunod-sunod na tumulong ang mga tao sa paligid. May tumawag ng ambulansya, ngunit napakalayo ng ospital. May mga tao din na pumunta sa malapit na klinik para maghanap ng mga tao. Hindi pa sila nakakabalik. Lumapit si Alex Dixon sa karamihan at sinabi sa malalim na boses, "Let me try." Umangat ang ulo ng babaeng nasa katanghaliang gulang na umiiyak at tumingin sa kanya. Nakita ng mga tao sa paligid na hindi siya mukhang doktor at sinabing, "Huwag mo nang gagalawin," sabi ng medyo may edad na. May pumunta na sa malapit na klinik para maghanap ng doktor. "Doktor ka ba? Huwag mong subukang magpakitang gilas." Ngayon lang kahit ang 2 miyembro ng winter swimming team ay hindi nagawang iligtas ang bata. "Kaya mo ba?" Napatingin si Alex Dixon sa bata. Ang kanyang paghinga ay napakahina, at ang oras ay mahalaga. Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Lumuhad siya sa isang tuhod at pinagdikit ang hintuturo at gitnang daliri sa kanang kamay. Mabilis niyang pinindot ang 5 pangunahing acupuncture point sa katawan ng bata para protektahan ang puso nito. Kaagad pagkatapos, idiniin ni Alex Dixon ang 2 palad sa dibdib ng bata. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay dumaloy mula sa kanyang mga palad, at ang kanyang mga palad ay naging mainit na kumukulo. Isang bakas ng kanyang enerhiya ang pumasok sa katawan ng bata, at ang orihinal na maputlang mukha ay unti-unting naging kulay rosas. Nagbigay ng kaunting lakas si Alex Dixon, at biglang tumagilid ang ulo ng bata, at umagos ang tubig mula sa sulok ng kanyang bibig. Agad naman siyang pinuri ng mga taong naghihinala sa kanya kanina. May talino talaga ang binatang ito. Nabuhay muli ang bata. Ilang beses niyang tinapik ang dibdib ng bata at iniligtas ang bata. Nakakamangha talaga. Inabot ni Alex Dixon at diniinan ang tiyan ng bata. Nagluwa ng malaking laway ang bata at biglang umiyak. Nagulat at natuwa ang babaeng nasa may edad na sa tabi niya. Umiyak siya at tinapik ang anak. "Aking anak na lalaki." Hindi alam ng batang na iligtas ang nangyari. Niyakap niya ang kanyang ina at umiyak ng malakas. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang kumulo sa pananabik. Siya ay dakilang makajos na doktor. Maaari niya talagang iligtas ang isang taong nawalan ng hininga. Ang galing niya talaga. Mabuti na lang at nakilala nila ang makajos na doktor ngayon.
Kung hindi, nawalan ng buhay ang batang ito. Hinawakan ng middle-aged na babae ang kanyang anak at yumuko kay Alex Dixon habang umiiyak. Patuloy siyang nagpasalamat sa kanya. May mga nagtanong pa sa pangalan ni Alex Dixon. Umiti lang si Alex Dixon at nag-wave ng kamay. Wala lang. Hindi mo na kailangang isama ang mga bata sa paglalaro sa tabi ng ilog. Masyadong delikado. Pagkasabi niya nun, sumiksik siya sa crowd at nagmamadaling umalis. Nang umalis si Alex Dixon, dalawang tao sa gilid ng karamihan ang nagtaas ng ulo at tumitig sa kanyang likuran. Naramdaman ni Alex Dixon na may nakita sa kanya kaya napatingin siya sa labas. Bahagya siyang kumunat ang noo, saka tumalikod at umalis. Kabanata 132. Matanda at bata ang dalawang ito, mukhang magkapares na lolo at apo. Gayunpaman, ang kanilang kasuotan ay malinaw na naiiba sa iba. Mahigit 60 taong gulang na ang matanda. Nakasuot siya ng mahabang berdeng kawayan na damit at makalumang black-framed na salamin. Siya ay may mahabang puting balbas at kumikinang ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay mga 18 o 19 na taong gulang. Nakasuot siya ng maluwag na damit at may maikling bangs na abot tenga. Siya ay may matengkad na mata at mapuputing ngipin, at naglabas siya ng malamig at klasikong aura. Gayunpaman, dahil sa hitsura ng dalagang ito, mas nabigyang pansin ni Alex Dixon ito dahil sa Jinling City, hindi pa siya nakakita ng babae na ang kagandahan ay kapantay ng number 1 beauty na si Jane Lee West. Kumpara kay Jane Lee West, mas matalas ang mga mata ng dalaga at bakas sa mga mata nito ang pagmamataas, na nahihirapang makalapit sa kanya. Akmang aalis na si Alex Dixon, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang dalaga na nakatingin sa kanya. May sinabi siya sa matanda na hindi kumbinsido ang mukha. Napatingin din sa kanya ang matanda na nakasimangot at may pagdududa sa mukha. Si Alex Dixon ay nagmamadaling bumalik at sunduin ang kanyang asawa. Wala na siyang panahon para pakialaman ang gusto nilang gawin, kaya umalis na siya. Pagbalik niya, natapos na ni Jane Lee West ang pakikipag-usap at naghihintay sa kanya sa kotse. Nang makita niya siya, malungkot siyang nagtanong, "Saan ka nagpunta?" "Halos ilang oras na akong naghihintay sa iyo. Pumunta ako sa tabing ilog para mamasyal." Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto ng sasakyan. "Kamusta ang usapan niyo?" Sumimangot si Jane Lee West at umupo sa passenger seat. Sabi niya, "Hindi ako pumayag." Nagulat si Alex Dixon. Mukha siyang natulala. Hindi kaya may nangyaring mali sa daan sa pagkakataong ito. Hindi dapat ganoon. Si Sung Yulu ay nagbigay ng wastong mga tagubilin sa direktor na tuparin ang mga kahilingan ni Jane Lee West at bigyan siya ng pinakamaraming katulad hanggat maaari. Bakit may nangyari na naman? Sabi ni Jane Lee West, nag-invest si Director Lee ng 10 million pero humiling lang ng 1% ng shares. Katumbas ito ng pagbibigay sa akin ng pera. Paano ito posible? Nagkusa rin si Direk Lee na sabihin na hindi siya makikialam, sa anumang panahon sa mga paggamit ng kumpanya, everything is going according to my plan. This condition is too good. I think his objective might not be so simple. That's why I rejected him. Hindi rin nakaimik si Alex Dixon. Upang mapasaya siya, si Sung Yulu ay nagtakda ng mga kondisyon sa pamumuhunan ng maayos. Dahil sa bagay na ito, naghinala si Jane Lee West. Sabi ni Jane Lee West, "Kanina ko lang ulit naisip. Kamakailan lang, nagkakagulo si nanay sa bahay. Hindi ko maibigay ang buong lakas ko sa kumpanya pansamantala. Susunod pa rin ako sa orihinal na plano at magsisimula from the studio. After all, hindi pa ako nag-set up ng company before. Kung matagumpay na mapatakbo ang studio, magtatayo ako ng ibang kumpanya. Walang problema." Sabi ni Alex Dixon. Kung ang kumpanya man o ang studio, hindi ito problema para sa kanya. Ang problema ay kung masaya ba ang kanyang asawa o hindi. Hindi siya nagkulang sa pera. Kaya maaari siyang maglaro kung ano ang gusto niya. Matapos tanggihan ang 10 milyong puhunan, naramdaman din ni Jane Lee West na ito ay isang awa at sinabi, "Sa tingin mo ba ako ay tanga? Hindi ko tinanggap ang ganoong magandang kondisyon." Umiti si Alex Dixon at umiling. "How could it be? Kung masaya ka, masaya ako." Umiti din si Jane Lee West. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bakas ng pagkaantig.
Bagamat walang natamo ang kanyang asawa, kahit anong desisyon ang gawin niya, matatag siyang susuportahan nito. Naalala ni Jane Lewis na wala siyang magawa at naghanap ng gulo kagabi. Dahil sa maling pagtingin ni Ming Nooran kay Alex Dixon, nagtatampo siya sa bahay. Bukod dito, itinapon niya ang kumot ni Alex Dixon sa washing machine at binalak na hayaan siyang matulog sa sahig. Sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Nagplano siyang bumalik at gumawa ng mas malambot at mas makapal na para kay Alex Dixon bilang kabayaran. Si Alex Dixon ang nagmamaneho ng kotse, ngunit ang kanyang isip ay nag-iisip kung paano makukuha ang karapatan na matulog sa kama. Ang pakiramdam ng pagtulog sa sahig araw-araw ay hindi maganda. Kahapon, natulog siya malapit kay Jane Lewis buong gabi. Matapos matikman ang tamis ay ayaw na niyang umalis. Nang hawakan pa niya ang maliit na kamay ng asawa ay komportable siyang nakatulog. Magsasalita pa sana si Alex Dixon, biglang tumunog ang phone niya. Nang makitang tumatawag si Wang Zhengang, agad na pinindot ni Alex Dixon ang speaker button at nagtanong, "Ano yon?" "Master Dixon, busy ka ba ngayon?" Ang boses ni Wang Zhengang ay parang apurahan. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. "Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Pwede ka bang pumunta sa Wang family? Lumala ang kalagayan ni Uncle Lee kagabi. Malapit na yata siyang mamatay. Bakit hindi mo sinabi kanina?" Bumaba ang boses ni Alex Dixon, at hindi niya maiwasang magalit. Ang mabagsik niyang tono ay nagpagulat kay Jane Lewis na nasa tabi niya. Ang lalaking iyon ay ang Panginoon ng Wang family. Pinagalitan siya ni Alex Dixon sa ganoong tono, na para bang tinuturuan niya ang kanyang mga nasasakupan, ngunit ang nakakapagtaka pa ay hindi man lang nagalit si Wang Zhengang. Gayunpaman, naisip ni Jane Lewis na maaaring dahil ito kay Uncle Lee. Dahil sa pagkabalisa, hindi nakipagtalo si Wang Zhengang kay Alex Dixon. Master Dixon, inimbitahan na ng Wang family ang pinakamahusay na doktor, ngunit si Uncle Lee ay may lumang pinsala. Ang kanyang pinsala ay biglang lumala. "Hiniling ko sa aking anak na magdala ng malaking halaga para maimbitahan ang pinakamahusay na doktor. Pupunta ako dyan." Pinutol siya ni Alex Dixon at ibinaba ang telepono. Pinaikot niya ang sasakyan at sinabi kay Jane Lewis, "Iuuwi muna kita, pagkatapos ay pupunta ako sa Wang family para makita si Uncle Lee. Sasamahan kita." "Hindi na kailangan." Umiling si Alex Dixon. Tumawag lang si Dad at nagtanong kung kailan tayo babalik. Nanggugulo na naman daw si Nanay sa bahay. "Umuwi ka na muna at tingnan mo. Kung hindi, papagalitan ni Nanay si Tatay hanggang sa hindi na niya maiangat ang ulo niya." Kung nagdulot ng gulo si Helena, walang kapayapaan sa tahanan. Hinatid ni Alex Dixon si Jane Lewis sa pintuan ng bahay at agad na nagmaneho papunta sa pamilya Wang. Sa totoo lang, medyo naiinis siya. Kung ipinaalam sa kanya ni Wang Zhengang ang oras kagabi at sumugod siya, sana ay napigilan niya ang mga pinsala ni Uncle Lee. Nag-aral siya ng medisina sa 9 Profound Heaven Scripture. Maraming medikal na record ang nawala. Nang mailigtas ni Alex Dixon ang batang nahulog sa tubig, ginamit niya ang life-returning massage. Ito ay isang pamamaraan ng first aid. Maaari nitong buhayin ang mga tao kung sila ay nalulunod, nasasakal, o namamatay ng walang anumang halatang pinsala. Sa pamamagitan ng masahe ng mga acupuncture ng pasyente at sa tulong ng mga puntos na enerhiya, maaari niyang buhayin ang pasyente. Ang pamamaraan na ito ay nawala sa modernong panahon, at ito ay sikat na ngayon sa kanluraning medisina. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Dumating si Alex Dixon sa Wang family, at pagkababa niya ng sasakyan, dumiretso siya sa mansyon. Nagdala si Wang Yifeng ng ilang tao at naghintay sa labas ng pinto. Nang makita siya, binati nila siya ng may paggalang. "Master Dixon," tawag ni Wang Yifeng na may awkward na ekspresyon. Ang walang kwentang tao mula sa araw na iyon ay hindi namamalayang nakamit ang gayong tagumpay. Hindi siya isang taong maihahambing niya. "Nasaan si Uncle Lee?" Putol ni Alex Dixon. "Nasa likod bahay siya. Sumunod ka sa akin." Nagmamadaling pinangunahan ni Wang Yifeng si Alex Dixon sa likod bahay. Ang lumang mansyon ng pamilya Wang ay pinalamutian ng istilong vintage. May mga maliliit na tulay at umaagos na tubig sa hardin. Napakarangya ng lugar na ito.
Sinundan ni Alex Dixon si Wang Yifeng sa isang silid sa likod ng mansyon. Ilang tao na ang nakatayo sa kwarto. Nakita siya ni Wang Zhengang na lumapit at magalang na tumungo sa kanya. Mabilis siyang lumapit at bumulong, "Master Dixon, inimbitahan ko si Shou Changqi na gamutin si Uncle Lee. Napakahusay ng medical skills ni Godly Dr. Shou. Tiyak na gagawin niyang maayos si Uncle Lee. Huwag kang mag-alala." Tumangala si Alex Dixon at natigilan. Ang dalawang taong nakatayo sa tabi niya ay ang lolo at apo na nakita niya lang sa tabi ng ilog. Hindi ko inaasahan na siya pala si Shou Changqi. Abangan ang susunod na kabanata.